Let us commit ourselves to know Jesus more and more, to understand Jesus' teachings more and more. Ito po ang tema ng ating pag-aaral, pagdadagdag sa mga dati nang ipinaalam sa atin ng Panginoon at ngayon lalo pa nating hihilinging dagdagan niya. Water and light for new life. Panginoon, salamat sapagkat kayo ibabuti sa amin. Dalangin namin, patalasin niyo ang aming isip, buksan niyo ang aming mata, tenga at ang aming puso para lalo namin kayo maunawa. Lalo namin kayo madakila at mapasalamatan sa napakalalalim at magagandang katotohanan ng pananalig na inyo pong ipinaman at ibinigay sa amin. We commit ourselves to you. Nawa, Panginoon, yung inyong karunungan, mabahaginan kami. Lead us, teach us, cleanse us, and empower us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our Teacher, we pray with gratitude. Water and light for new life. Yan po ang napakaganda mga titles ng Panginoon na binigay niya mismo sa kanyang sarili, tubig at liwanag. John 7:37-39, Jesus stood up and shouted, "If you are thirsty, come to me and drink. Have faith in me and you will have life-giving water flowing from deep inside you, just as the scriptures say." Jesus was talking about the Holy Spirit who would be given to everyone that had faith in him. So here Jesus offers life-giving water, water that flows from within. It's not dependent on outside sources or a factor. It is self-sustaining and therefore it gives freedom. Jesus was talking about the gift, the ministry of the Holy Spirit to every believer. So the Holy Spirit quenches spiritual thirst. At wala na pong pagkauhaw na hihigit pa sa pagkauhaw na spiritual. Kuminsan, marami tayong pangangailangan, marami tayong requirement, marami tayong reklamo sa buhay. Ang totoo nun, kulang lang tayo sa spiritual drink. Because if people were spiritually filled, they will have contentment and happiness and joy from within them, inside of them, that will not need outside forces to give to them. The Holy Spirit gives renewable, sustainable inner life. Marami mga tao maiinit ang ulo, masusungit, mahirap kasama dahil lang hindi spiritually filled. Pag ang tao ay puno spiritually o napapainom ng tubig na nanggagaling sa espiritu, mapagpatawad, walang masyadong reklamo sa buhay, madaling sumaya, madaling mapayapa, at madaling makontento. Kaya ang Holy Spirit ang pinakamagandang pumuno sa atin, hindi pera na pupuno sa ating bulsa, mga bagay na pupuno sa ating mga bahay, hindi mga medalyang pupuno sa ating dingding, kundi Holy Spirit. The Holy Spirit is given to those who believe in Jesus and ask. So unang-una, maniwala sa Panginoon, tapos humingi ng Holy Spirit. Pag nananalangin tayo, madalas mga kapatid, parang shopping list. Give me this, give me that, I want this, I want that. Pero gaano kadalas na humihingi tayo ng Holy Spirit? Yung Espiritu ng Diyos na namamahay, namumuhay, nakikiisa sa atin, sa loob mismo ng ating puso, sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa. Na pagkakapisan natin at kasama ang Holy Spirit, madali tayong sumaya. Madaling tumahimik at pumayapa at hindi madaling guluhin. Having this spirituality is the hallmark and goal of true faith. Hindi nadadaan sa dami ng verses na alam, hindi nadadaan sa dami ng ministry na ginagawa, hindi nadadaan sa dami ng mga ambag at mga donasyon. Nalalaman ang tunay na nananalig kung siya ay may kapayapaan sa kalooban. May tunay na pagtitiwala sa Diyos, hindi madaling maligalig. Kahit dumarating ang pinakamahihirap na mga sitwasyon, nalalampasan ng may kalakipang pasalamat. Yun ang tunay na nagpapatotoong ikaw nga ay puspos ng Espiritu at nananalig sa Panginoon. Because the Holy Spirit brings contentment, peace, and joy. The Holy Spirit empowers and enlightens. Naliliwanagan tayo na nakikita natin kung alin ang tunay na mahalaga at hindi. Meron po mga tao na nilalagyan nila ng mga sticker, mga glow-in-the-dark stickers, ang mga bagay-bagay sa loob ng kanilang bahay. Halimbawa, maglalagay sila ng sticker na kulay pula, kulay asul, kulay dilaw,
na kahit madilim ay umiilaw ito para kung sakaling magkasunog, magkaroon ng tsunami, lumindol, magkaroon ng panganib na gumuho ang bahay, masunog o lumubog sa tubig, yung konting-konting kaya nilang dalin, color-coded, ang dadamputin lang nila yung mga pula. Napag-isipan na nila bago dumating yung emergency. Kasi pag may emergency, nakakalito na kung ano-ano na lang dadamputin mo. Pero dinidikitan na nila nito, napag-isipan nila kung alin ang mahalaga. Dahil may liwanag yung sticker na yon, alam nila kung anong mahalaga. Ngayon yung kaliwanagan na ibinibigay ng Espiritu, para rin tayo nakakapaglagay ng sticker sa bagay-bagay. Ano bang mahalaga? Ano bang mahalaga? Oras ko sa pamilya o ang overtime na dumami ang aking sweldo? Ano ba ang mahalaga? Makapagpagawa ako ng malaking bahay at magkaroon ko ng mga bagay-bagay, pero ang tagal-tagal naman ay magkakahiwalay na mag-asawa at mag-anak. Ano bang mahalaga sa akin? Yung mapasaya ko ang aking partner sa buhay o manalo ako sa argumento? Dapat may sticker lahat yan. Alin ang tunay na mahalaga? At yung liwanag na nagmumula sa Espiritu ang nagbibigay sa atin ng tunay na mahalaga. Ano bang mahalaga? Malamangan ko ang aking kapwa o mapasaya ko siya? Ano bang mahalaga? Matakot siya sa akin o mahalin niya ako? Ano ba ang tunay na importante sa buhay? At yung Espiritu na nasa ating puso ang nagbibigay ng kaliwanagan para huwag tayong mabaliw, huwag tayong malito at huwag tayong madaya ng sanlibutan na maglagay ng very important stickers sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. John 7:40-44. When the crowd heard Jesus say this, some of them said, "He must be the prophet." Others said, "He is the Messiah." Others even said, "Can the Messiah come from Galilee? The scriptures say that the Messiah will come from the family of King David. Doesn't this mean that he will be born in David's hometown of Bethlehem?" The people started taking sides against each other because of Jesus. Some of them wanted to arrest him, but no one laid a hand on him. Parang ngayon din, nagtatalo-talo ang mga tao tungkol sa kanilang mga mumunting, mga butil-butil na mga paniniwala tungkol kay Jesus at sa pag-i-interpret nila kay Jesus. So some people sensed the spiritual message and power of Jesus, but they began to argue. Many missed the point because they get embroiled in religious issues. Kahit sa atin ngayon mga kapatid, kahit ilang taon ka maging mananampalataya at sumasamba o umaattend ng mga Bible study, you can also miss the point. In fact, the more you get involved with religious issues and details, the more possibility there is that you miss the bigger picture, that you miss Jesus. Kaya ang mahalaga, lagi ka nagfo-focus, sino si Jesus? Ano ba ang turo niya? Ano ang mahalaga? The reading and application of Scripture could really be divisive, tulad ng nakita natin. Nakikinig sila kay Jesus, ang nauwian ay pag-aaway at pagtatalo, imbes pagkakaisa. Why? Because metaphors and symbolisms in the Bible are open to many interpretations. Reading and interpretation could be colored by bias or agenda. Ang pagpapakahulugan naman talaga natin sa mga bagay, kung minsan ay kinukulayan ng gusto nating makita, ng ayaw nating marinig, o kinukulayan ng ating mga ipinagigiitang mga paksa sa buhay, o mga inaasahan natin at gusto nating mangyari, o uwian ng pag-uusap o ng ating buhay mismo. Kaya natural lang na magkakaroon ng mga differences sa religious opinion. Tanggapin na lang natin yun na hindi na yun mariresolve. Ang mahalaga lang, hindi ka nananakit ng kapwa, hindi ka naninira, hindi ka nakikipagkagalit dahil lang magkakaiba kayo ng interpretasyon. Sinong makapagsasabi kung alin nga ba ang tama? Pero may makakapagsabi kung alin ang mali. Yung mapanakit, mapanira, mapang-away, mapagmataas, mapanghusga, mali yun. Kahit ano pang interpretation mo o ano pang hermeneutics mo, ano pang theology mo, kung gano'n ang ugali mo at asal, mali yun. John 7:45-49, when the temple police returned to the chief priests and Pharisees, they were asked, "Why didn't you bring Jesus here?" They answered, "No one has ever spoken like that man." The Pharisees said to them, "Have you also been fooled?" No, not one of the chief priests or the Pharisees has faith in him. And these people who don't know the law are under God's curse anyway. So inutusan ng mga religious leaders ang kanilang pulis na dakpin si Jesus dahil sa mga pagtuturo, pero walang nangahas na dakpin si Jesus dahil sobrang ganda magturo. At nung hanapin ng mga
religious leaders sa kanilang mga pulis, o nasa na yung pinapa-aresto namin? Sabi, kakaiba po siya magturo. Wala po kaming narinig na ganun kagaling magturo. Para na rin lang sinabing, sa inyo, hindi po namin narinig yung magagandang bagay na narinig namin sa kanya. So bakit namin naarestuhin? Sabi, nalin lang na rin pala kayo ng Jesus na yan. Wala sa amin na mga religious leaders at experts ang naniniwala sa kanya. At yung mga naniniwala sa kanya, hayaan na nga sila. Total, sinumpa naman sila ng Diyos. Kaya hayaan na sila sa kanilang mga kamangmangan. Yun ang binanggit ng mga religious leaders na ito. Take note that the religious establishment had police power and they did police work, which was dangerous. Ang mga bagay na pinaniniwalaan, ang mga bagay ng pananampalataya, ay hindi marapat na ipilit sa iba sa pamamagitan ng dahas. Faith must be surrendered voluntarily. It cannot be enforced by the police. Pero ganun na ang kinahinatnan ng relihiyon sa Israel. Sobrang na-develop ang religion nila na may mga pulis na manghuhuli sa may ibang pananalig, mga ibang mga interpretasyon at mga ibang mga katuruan. Doon na umuwi ang kanilang pananalig. Hindi na, this is my faith. Nangyari na, this is my faith, therefore this must also be your faith. This is my interpretation, therefore this must also be your interpretation. Otherwise, I will use my police powers to arrest you and to even kill you. At sabi nila, di naman kami naniniwala sa Jesus na yan. But remember what Jesus said? Kailangan maniwala ka sa Kanya pagkatapos humingi ka ng Espiritu Santo mula sa Kanya dahil naniniwala ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng ganong gift. And because they did not believe in Jesus, therefore they couldn't ask for the Holy Spirit. Therefore they would never understand. They would never have the peace and the contentment. They will be forever angry and afraid, nervous, and therefore they would always use their police powers to hurt others. But worst of all, they wouldn't have the life-giving water or spirit that Jesus gives. They wanted Jesus arrested, and this is the problem with official religion. It is sad that there are still many countries in the world na mayroong official religion. Lahat dapat ng mamamayan doon, isa lang ang relihiyon, at pag mayroong kang ibang pananalig, ikukulong ka at pwede kang patayin. At ito ang sinisikap sa maraming mga bansa na mga relihiyoso na magkaroon sila ng political power, magkaroon sila ng police power, na dapat hindi bigyan ng espasyo sa isang malayang lipunan. Tunay, dapat nating unahin ang ating pananalig, dapat nabigyan ng super pahalaga ang ating pananalig sa Diyos, pero dapat walang relihiyon na merong police powers, walang relihiyon na merong kapangyarihan na usigin, parusahan ang mga hindi nananalig sa kanya mga katuruan. Ang hindi pananalig sa isang relihiyon ay hindi nangangahulugang hindi pananalig sa Diyos. At ang pagsunod sa isang relihiyon ay hindi automatic na ibig sabihin pagsunod mo na sa Diyos. Magkaiba ang Diyos at ang relihiyon. Ang relihiyon ay ruta, daan, hagdan, patungo sa Diyos. Pero maaaring may mga iba pang mga pamamaraan at daan. Walang relihiyon na pwedeng magsabing kami lang ang daan sa Diyos. Sino mang nagsasabi niyan ay dapat unang-unay pagdudahan. Kasi sinolo na nila ang pagpunta sa Diyos at ikinagagalak pa nila lahat na mapapahamak na hindi sasali sa kanila. Nagiging mayabang patuloy sila at proud. Lahat tayo ay nagsisikap, pero tayo mga tao lang, sino ang tunay na nakakatiyak na siya nga ang tama. At the end of the day, ang titingnan ng Panginoon, hindi kung talagang tamang-tama ka o maling-mali ka, kundi ano ang laman ng iyong puso, anong intention mo. Talaga bang sincere ka sa paghahanap, na kaya lang dahil tao ka, may mga kulang, may mga konting mali, o sa paghahanap mo ay sinikap mo ng paniwalain ng sarili mo at iba na ikaw lang ang nakakakita ng tamang daan at hinuhusgahan mo na yung iba, yun ang tiyak na mali. You can never be always sure about what is right. But you can be sure about what is wrong. That which is destructive, that which is unkind, that which puts you above other people, that makes you judgmental and self-righteous, that is always wrong, no matter what your religion is. Kaya madaling malaman ang mali. Yung maghanap sa tama, talagang malaking challenge para sa ating lahat. At dapat hindi ka nakakarating sa punto ang yabang-yabang mong akala mo, tama ka na nga. Doubt anybody who says, I know the truth and only I know it.
The religious power brokers missed the point during Jesus' time, and it also happens even now. Why? Because they are focused on maintaining the system. Sino man ang gagawin niyang Diyos-Diyosan, yung kanilang relihiyon, yung kanilang sistema, yung kanilang method, yung kanilang paraan, maaaring mabulag sa katotohanan dahil binulag na siya ng kanyang pangunguna at kagustuhang mangibabaw ang kanyang pamamaraan. The deep message of Jesus was revolutionary. The religious people of his time were traditional. Surely they were on collision course. Conflict was bound to happen soon. New ang message ng Panginoon, new ang kanyang method, new ang kanyang style, and people who were sticking to the old ways, old systems. Siyempre, magbabanggaan yon. John 8:2-5. At ang kwentong ito ay gasgas na sa ating mga kwento, pero hanapan muli natin ang panibagong mensahe. Then early the next morning, he went to the temple. The people came to him, and he sat down and started teaching them. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" Ito na naman yung ilang beses na nating pinag-aaralang babaeng nahuli na nagkakaroon ng relasyon sa isang lalaking di niya asawa. So, because the temple had police powers, therefore they arrested the woman. Imagine what was done in private is now being made public. And there was a one-sided trial. Only the woman was arrested, not the man. What was on trial here and who was on trial? First of all, the woman, but she was the least on trial. Akala natin siya ang tunay na nasa sakdal, pero hindi. On trial was Jesus and his teachings on the life-giving Spirit. Kaya dinala kay Jesus para si Jesus ang litisin at subukan kung anong sasabihin niya at hinahanapan nila ng mali. Pero ang tunay na nasa sakdal dito, as far as the eyes of heaven are concerned, it was the religious establishment that was on trial. Anong uri ng doktrina? Anong uri ng hermeneutics or interpretation ang magpapatigas sa puso ng lahat na ang isang babaeng gumagawa ng isang bagay sa kanyang silid, isang bagay na siguradong hindi naman niya ipinagmamalaki at pinagmamapuri, isang bagay na gusto niyang ilihim, maaaring isang bagay na hindi naman niya gustong gawin pero napipilitan siyang gawin. She could have been a prostitute. She could have been a very demented and tormented woman who is now finding either livelihood or comfort by selling her body. This is not something that a woman will be proud of. It is something that you do in hiding, in secret, to preserve little remnants of your personal dignity. Pero anong uri ng pagpapatigas ng puso sa relihiyon ang pwedeng magturo at mag-udyok sa mga leaders na kaladkarin ang isang babae mula sa kanyang silid, ibilad siya sa plaza, sa gitna ng lahat, ibalandra sa lahat ang kanyang mga kasalanan at litisin siya sa harap ng lahat na ang tanging layunin ay siya ay mapatawan ng parusa at pagkatapos ay kaladkarin siya sa libis ng bayan at batuhin hanggang mamatay. Tell me, what kind of religion is that? Anong uri ng kabanalan ang magbubunyi na ang isang makasalanan ay mabunyag, mapahiya, at patayin pa? Ano man ang iyong pananalig, ano man ang iyong doktrina, gaano man kalaki ang daladala mong scripture, hindi ka pwedeng matawag na makadiyos kung magagawa mo ito sa iyong kapwa-tao kahit pa siya makasalanan. Kaya ang tunay na nasa sakdal, the religious system of the people. And then, nasa sakdal yung magiging stand ni Jesus. Anong gagawin niya sa babaeng ito? Sapagkat nagtuturo siya ng pagmamahal, pag-ibig, pagpapatawad. Tapos anong gagawin niya? Kailangan niyang pumili the law or goodness and kindness to a very weak person, a woman caught in adultery. John 8:6. They asked Jesus this question because they wanted to test him and bring some charge against him.
But Jesus simply bent over and started writing on the ground with his finger. Hindi binili ni Jesus ang tinda nila na issue. Jesus' answer was silence and scribbles. Very mysterious. Sa pagpapatuloy, John 8:7-9. And this is the heart of the story. They kept on asking about the woman. Finally, he stood up and said, "If any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her." Once again, he bent over and began writing on the ground. The people left one by one, beginning with the oldest. So Jesus did not directly challenge the law. The law said this kind of woman must be stoned to death. And if Jesus thought that the law was really godly and from God, he would have implemented it. But he did not. But he did not directly go against the law. Instead, he gave the full decision, the discretion to the people. Sabi, o sige, ang walang kasalanan, mauna nang bumato. At isa-isa, binitawan ng mga tao ang hawak nilang bato. At isa-isa silang nag-uwian sa buhay. Sa buhay na dati nilang kilala, pero ngayon maiiba na sila. Because Jesus laid down another law. Hindi napapansin natin that Jesus laid down another law here. Ang nakuukit lang sa atin, 10 commandments, but here is a new law that Jesus laid down, his spiritual law, on who is qualified to accuse and judge a sinner. No other than the sinless. So ang bagong batas, yun lang sinless ang pwedeng mag-judge. Paano natin i-apply sa buhay natin ito? Pag may nabalitaan tayong, huy, si sister pala, may kalon niya. Meron pala siyang ganito at ganon. Sinless ka ba? Meron akong sin. Shut up. Makasalanan pala si ganon. Ipulpito natin, ibulletin board natin. Wala ka bang kasalanan? Meron. Shut up. Itong napaka-importanting law na ito, hindi na i-emphasize. Why? Because even the church system now, churches and congregations named after Jesus continue to be like the Pharisees. They continue to drag sinners into public squares. They continue to expose people. Even their sins are private and they want blood. Nothing changed. Para namang hindi nag-exist si Jesus at parang hindi nagturo. In effect, with this action, Jesus invalidated the existing system of his time. Then the people understood. They judged themselves. That's why they disappeared from the court. Isa-isang nawala sila doon sa hukuman dahil sabi ni Jesus, before you judge another person, judge yourself. And if you think and find yourself to be sinless, then go ahead and judge another person. Walang nangahas kasi lahat naman alam nila na makasalanan din sila. So sila ang nag-judge sa sarili. So according to Jesus, this is the new law. Only the sinless could judge sinners. Pakiulit nyo sa katabi nyo ang buong sentence. Go. Tatandaan nyo yan, ha? Kaya pag may mga gusto mag-judge, sister, sinless ka ba? Shut up, bigla yan. Diba? Ikaw may gusto kang i-judge. Sinless ba ako? Only the sinless could judge sinners. Therefore, who could judge? Only God. Hindi pwede mag-judge ang iba. Ang church, shelter. Ang church, refuge. Hospital, hindi hukuman. So stop judging one another. Hanggang tayo, nanguhusga pa ng kapwa, wala ka pang totoong Pasko. Wala ka pang totoong new life, at wala ka pang totoong New Year. Because Jesus laid a very important law, and the church doesn't even want to pay attention to it. Only the sinless can judge. John 8:9-11. Finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked her, "Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you?" "No, sir," the woman answered. Then Jesus told her, "I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore."
Si Jesus na walang kasalanan na pwede mag-judge, hindi rin nag-judge. And by doing that, tinanggalan niya tayo lahat ng ni katiting na karapatan na mag-judge ng iba. If only the sinless could judge, and Jesus the sinless did not even judge, who are we to judge one another? It's the most dramatic one-on-one. Jesus asked, did anyone qualify to be your judge? And Jesus declared, I'm not going to accuse you either, although I am qualified. And by that one single action, Jesus disqualified everyone else from judging. John 3:17, God did not send His Son into the world to condemn its people. He sent Him to save them. And this story of this woman is a great metaphor. The religious system wanted to condemn the woman. Jesus saved her. So kung talaga maka-Jesus ka, dapat kasama ka doon sa nagsisave, hindi sa nagko-condemn. Ikaw yung nagtatakip sa kahubaran ng kapwa, hindi ikaw yung nagtatanggal ng kaunting natitira nilang damit para lubos mo silang ibunyag at ihayag at ipahiya. If you really have Jesus in your heart, you will do what Jesus did. You will not judge. The Jesus ministry is teach so people will have faith in Him, to the point of asking for the Holy Spirit, the living water. Mga kapatid, lagi nating isama sa ating panalangin, give us more of the Holy Spirit. Mas makaunawa kami, mas lumiwanag ang aming isip, mas makita namin ang katotohanan. The Jesus ministry is not to judge. Why will it be the business of the church to judge? Para litisin ng isang board of elders ang isang makasalanan, sino sila? Para manglitis. Wala ba silang kasalanan? Sino ka para ipaakyatin sa entablado ang isang nagkasala at ibunyag sa lahat ng kasalanan niya at ipahiya siya? This is very un-Jesus. This is very Pharisaic. The Jesus ministry is to admonish people to stop sinning for their own sake. Hindi sinabi ni Jesus sa babaeng, tumigil ka na magkasala para masyahan yung mga tao. So niya, tigilan mo na yan. Para ano talagang kahulugan? Hanapin mo yung tunay na ikaw, yung tunay na kahulugan ng buhay, yung igalang mo sa sarili mo. Huwag kang gumawa ng ganyang mga bagay para sa sarili mong kapakanan. Hindi para palabas sa mga tao, kundi para sa kalooban mo mismo, tahimik ka. It's not for legalism, not for show, not for outward reasons. The Jesus ministry is to correct religious error and to cut religious abuse, which exactly was what He did. Yung iba na mga relihiyoso ngayon, gusto pa mas magkaroon sila ng kapangyarihan para mas makapang-abuse pa. Tinatakot nila ang mga tao sa lipunan na sila dapat ang masunod, yung gusto nilang masunod, idikta mga doktrina nila sa buong bayan. This is ungodly. It's evil to impose your beliefs on others. Pwede kang magturo, kung naniwala sila, sumunod din sila. Pero para pilitin mo sila, takutin mo sila, to coerce people into towing the line and obeying your religious whims, it is not of Jesus. John 8:12. Once again, Jesus spoke to the people. This time He said, I am the light of the world. Follow me and you won't be walking in the dark. You will have the light that gives life. Sino ba sinusunod ng mga tao nung araw? Yung religious establishment. Sabi ni Lord, follow me so you will not walk in the dark. Ibig sabihin, people who were following this religious system were walking in the dark. And they are so darkened in their minds that they think that they are the truth, that they have the truth and that they are the light of the world. When Jesus says, in fact, you are in darkness. You must be liberated. In context, what the living water and light is about is self-judgment. Kung tunay na pinananahanan ka ng Espiritong Banal at may bumubukal na buhay na tubig sa iyong puso, ang una mo laging ginagawa, self-judgment, not judgment of others. Conscious ka sa iyong mga kasalanan at mga pagkukulang, lagi kang gustong magpatuwid sa Panginoon, magbayad ng utang, ituwid ang mali, at tigilan ng paggawa ng masama. Hindi yung kapwa mong binabantayan mo, at kung gusto mo siyang pigilin, dapat ang sarili natin. The Holy Spirit is about non-accusation, non-judgment
of others. And as Jesus defined it, walking in dark is self-righteousness, judgmentalism, cruelty to the other. Yung hindi ikaw, yung hindi mo ka-church, yung hindi mo kamag-anak, cruelty to the other. Cruelty to the non-conformist. At hindi ba madalas pinaparusahan natin yung hindi sumasang-ayon sa atin? Walking in the dark means religious imposition. You teach what you believe. You model it. You show it. You explain it to those who like to hear. But you don't impose it on people. They must have the freedom of choice. So who walks in the darkness by the standards of Jesus? The religious people of his time. And the religious people of many other times in history that are like those who were in Jesus' time. So John 8, 13 to 15, the Pharisees objected. You are the only one speaking for yourself, and what you say isn't true. Jesus replied, even if I do speak for myself, what I say is true. You judge in the same way that everyone else does, but I don't judge anyone. Again, the religious raise a legal matter. They ignore the real message, and they pass judgment on Jesus again. And Jesus emphasizes, he doesn't judge anyone. John 8:21. Jesus also told them, I'm going away, and you will look for me, but you cannot go where I'm going, and you will die with your sins unforgiven. Yun ang pinakamasaklap mangyari sa isang tao, mamatay na hindi napapatawad ang kasalanan. Kasi yung spirito niya, maraming dala, hindi makakapasok sa maliit na daan, hindi makakasunod kay Jesus tungo sa kaluwalhatian. But the religious leaders were clueless. Jesus was saying, inability to follow Jesus leads to death without being forgiven. Ano ang goal ng buhay? Mapatawad bago mamatay. Malinis ni Jesus bago husgahan ang langit. Ano ang ating goal? Kailangang sumunod kay Jesus, manalig, humingi ng Espiritong Banal bago dumating ang huling oras na huli na ang lahat. Ano ang tunay na mensahe dyan? Kung tutuusin mga kapatid, save people. Kailangan nating sabihin sa mga tao, ipaliwanag ang mensahe ng kaligtasan sa pananalig kay Jesus at paghingi ng banal na Espiritu. Kung sinabi ni Jesus na kakamatayan nyo ang inyong mga kasalanan at pag hindi kayo napatawad sa kasalanan at nakamatayan nyo, hindi kayo makakasunod sa akin, yan ang mangyayari sa sino mang taong kamatayan ng mga kasalanan niya na hindi napapatawad. Kaya napakabigat, napakahalaga at nagmamadali ang misyon natin na bawat taong kilala natin, lalo ang mga mahal natin sa buhay, ay manalig kay Jesus, tumanggap kay Jesus, humingi ng Espiritong Banal bago man lang sila mamatay. Life is in following Jesus. Life is in drinking the living water, the Holy Spirit. Life is about walking in the light. And those that have found the light have a mission. Dapat nating akayin ang sino mang nasa dilim pa. Dapat nating dalhin sila sa Panginoon. Pag nakakita kayo ng sale, yaya kayo, may sale doon. Pag may napanood kayong sining nakakatawa, promote ka ng promote. Why don't you bring people to church? Konting concern sa kapwa. Konting kumisan kapal, kasi kumisan pinapahiya ka pa eh. Iniimbita mo na nga sa church, siya pang galit. Hindi lang niya kasi naintindihan. Pero pag naintindihan niya, magpapasalamat sa'yo. Sa katunayan, pagka nauusig na sila, sisisihin ka nila. Ikaw, ligtas ka pala, hindi ka malang nagsabi, sinolo mo. Yun ang nakakahiya sa lahat. Kailangan huwag nating sayangin ang panahon. No? John 8:30, after Jesus said this, many of the people put their faith in Him. And up to now, many people put their faith in Jesus when they hear the message. Make them hear the message. The people were victims of the system. And they found freedom in Jesus. John 8:31 to 32, Jesus told the people who had faith in Him, if you keep on obeying what I have said, you truly are
my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. So here, the mark of discipleship, where faith should lead, is sustained obedience. Kung tunay tayong mga anak ng Diyos, masunurin tayo, at isang utos niya, teach everybody in the world. Bring them to me. Another mark of true discipleship is knowledge of truth and freedom from darkness. In the context of what we have been reading, it is darkness of judgmentalism, the judgment of self-righteousness, which Jesus actually hated. John 8:33, they answered, "We are Abraham's children. We have never been anyone's slaves. How can you say we will be set free?" The people were off tangent again. Malayo na naman sa putukan yung kanilang takbo ng utak. Sa niya, paano mo sasabihin lalaya kami? Hindi naman kami alipin. Mga anak yata kami ni Abraham. John 8:34-35, Jesus replied, "I tell you for certain that anyone who sins is a slave of sin." The people were thinking about political slavery. Jesus was talking about spiritual slavery. Verse 35, "And slaves don't stay in the family forever, though the Son will always remain in the family. If the Son gives you freedom, you are free. Only when the Son gives you freedom, do you become free." Pag hindi ka pa nakakalaya sa kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, hindi ka pa malaya kahit mukha kang malaya. At kahit mga licentious ang buhay mo, hindi ka tunay na malaya. So Jesus returns to His teaching. Freedom by believing in Him. Freedom by receiving the gift of the Holy Spirit. So the question is, are we free? Do we feel free? Do we let others feel free by bringing them to Jesus? John 8:39-41. The people said to Jesus, "Abraham is our father." Jesus replied, "If you were Abraham's children, you would do what Abraham did. Instead, you want to kill me for telling you the truth that God gave to me. Abraham never did anything like that, but you are doing exactly what your father does." So Jesus clearly says, mga Israelites kayo, but Abraham is not your father. Kung anak kayo ni Abraham, ang gagawin nyo yung ginawa ni Abraham. Pero hindi, ang ginagawa nyo kabaligtaran. Gusto nyo akong patayin, gusto nyo akong usigin dahil tinuturoan ko kayo ng tama. Tapos pupurihin nyo yung nagtuturo sa inyo ng mali. Hindi kayo anak ni Abraham. John 8:41-45, "Don't accuse us of having someone else as our father," they said. "We have one father and He is God." O God naman bigla ang father nila. So Abraham and God. Jesus answered, "If God were your father, you would love me, because I came from God and only from Him. He sent me. I did not come on my own." Why can't you understand what I'm talking about? Can't you stand to hear what I'm saying? Your father is the devil, and you do exactly what he wants. He has always been a murderer and a liar. There is nothing truthful about him. He speaks on his own, and everything he says is a lie. Not only is he a liar himself, but he is also the father of all lies. Everything I told you is true, and you still refuse to have faith in me. Sabi ni Lord, hindi kayo anak ni Abraham, at lalong hindi kayo anak ng Diyos. Anak kayo ng demonyo. Yan ang tunay niyong magulang. Sa inyong asal, sa inyong mga ginagawa, kahit kayo Israelite, kahit kayo nasa temple araw-araw, kahit kayo dasal ng dasal, kahit sunod-sunod kayo sa takot-takot na mga religious laws, hindi kayo anak ng Diyos. Ang sakit. Pero totoo. Gaano karami sa atin ang may relihiyon pero hindi anak ng Diyos? Tulad ng mga tao na yon. Gaano sa mga mahal natin sa buhay ang may relihiyon pero hindi anak ng Diyos? Kitang-kita mo, judgmental, self-righteous, hindi mabait, pinagbubunyi pa na mapahiya ang kapwa. Sabi ni Lord, anak kayo ng demonyo. Huwag niyong linlangin ang mga sarili ninyo. Dapat yung malaman ng totoo para mabago nyo ang katotohanan na yan dahil mahirap na kamatayan nyo pa. Jesus clarifies the source of such religious self-righteousness and self-promotion.
Such judgmentalism and bigotry and intolerance, religious cruelty and violence, the source of that is the devil. Huwag niyo kakalimutan yung babaeng caught in adultery. Siya yung fulcrum ng story. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng lesson na to. Hindi ito hiwa-hiwalay. Umiinog dun sa katotohanan na yon ang buong usapin. Sino ang anak ng demonyo? Yung nagja-judge ng kapwa. Yung gustong ipahiya, sakta ng kapwa. Sabi, huwag niyong sabihin, anak kayo ni Abraham at anak kayo ng Diyos. Hindi yan totoo. Kitang-kita sa inyong asal. In spite of your religion. Mga kapatid, huwag tayong mga papalinlang na kung member ka na ng isang church, member ka na isang religion, anak ka na nga ng Diyos, hindi na dadaan sa membership yan. Yan ay personal relationship with God. Jesus effectively says that the devil is the father of the errors of the religious establishment. Can you imagine that? That the religious are wrong in thinking of themselves as children of God, as children of Abraham. Jesus effectively says that the devil is the source of such religious error. Great errors could come from the religious establishment. Horrible errors could come from misguided religion. Mas pag-ingatan ng relihiyon kesa secularism. Mas maraming nabubulid sa impyerno dahil sa mali at baluktot na pananalig kesa sa walang pinananaligan. Mas masama ang ginagawa ng mga taong relihiyoso kung sa palagay nila, ikinatutuwa ng Diyos yung ginagawa nila. Nawawalan sila ng konsyensya, nawawalan ng habag sa kapwa. Dapat nating siyasatin ang ganitong mga bagay. Jesus did not condemn the usual sinners of His time, not even the woman caught in adultery, but He rebuked the self-righteous and the judgmental religious people. So let's follow Jesus in His example. Jesus taught and inspired people into self-appraisal and self-judgment. Let us follow Jesus in this area. Laging sarili ang sinusukat, sarili lang ang hinuhusgahan para maituwid. Jesus condemned the religious hypocrisy and cruelty and labeled such as the work of the devil. The work of this woman caught in adultery did not even merit being called of the devil by Jesus. Suriin natin yung babaeng sa pangangalo niya, ni hindi tinawag ni Lord na children or child of the devil. Pero yung mga relihiyoso na humuhusga, yun ang tinawag niyang child of the devil. Hindi ba malinaw yun? Ang linaw-linaw. Dapat nating kilalanin si Jesus, hindi yung Jesus ng relihiyon, yung Jesus ng Biblia, yung Jesus ng Scriptures, yung Jesus ng Gospels, yun ang kilalanin. Hindi yung Jesus na dinirekorasyonan, nilagyan ng makeup, nilagyan ng costume ng simbahan, na iba na ng naiba. Yung Jesus na ang sinasabi, yung gustong sabihin ng mga religious leaders, yung Jesus na ipinagagawa sa mga tao, actually yung mga gustong ipagawa ng mga religious leaders. Go back to the Jesus of the Gospels, not the Jesus of the church. Because even the church, and I don't mean any particular religious denomination, the church has learned to use and abuse and exploit Jesus, and they exploit and use and abuse people in the name of Jesus. You have to go back
back to the Jesus of the gospel. You've got to bring Christ back to Christianity dahil ligaw na rin kahit Christianity. Dapat balikan si Jesus na itinuro talaga ng Biblia. How are believers to deal with the sin of others? Sabi ni Jesus, do not accuse, do not judge, do not punish. It's for God to do it. Now apply this to personal and moral sin, not to social sin. Halimbawa, yung sin mo, treasurer ka ng gobyerno, nagkamali ka, dapat ka managot publicly. Kasi hindi naman private sin yung sin mo eh. Public yon. It's a sin against all of us, against the money of all of us. It's against the trust of every voter or everybody who trusted the elected official who appointed this official. Public sin yon. Therefore, public official ka, accountable ka talaga dapat mag-declare ng iyong assets and liabilities. Public official ka, accountable ka talaga to the Commission on Audit. Pero yung ginagawa mo sa katawan mo, sa loob ng kwarto mo is your personal business and it's no one's business. It's private. Hindi ka answerable sa aming lahat sa ginagawa mo personally. Pero answerable ka kung may paluwagan, naghulog kaming lahat, tapos nung ikaw na yung magbabayad sa amin na wala ka, answerable ka doon. Kasi public sin yun. Believers to deal with their own sins and sinfulness, measure and judge yourself, not others. This qualifies you to have new life in Jesus. Hindi lang new eternal life. Kailangan din natin baguhin ang ating lifestyle, new ways of thinking. How do we think of people? How do we think about people? It's what we think of people inside our minds that counts because that is where God dwells, in our hearts, in our minds. We've got to have the Jesus water and light. More of Jesus, less of religious garbage. Kailangan nating sariwain si Jesus sa ating buhay. New life means new self-assessment, turning to God, godliness, and non-judgmental of others. Ang tagal-tagal na, nasa Bible naman lahat yan. Bakit hindi na ididiin at ang naididiin ay yung judgmentalism, yung self-righteousness, which results in hypocrisy. Because when people judge you, you hide your true self, you wear a mask, you become a hypocrite. We should encourage each other to be free, so we can encourage each other to be healed. But how can you be healed when you hide your disease? And why will you not hide if you're going to be judged just because you have a disease? Importante, sa panibago ng commitment natin sa Panginoon, dagdagan pa natin ang bagong pagkaunawa kung anong ibig sabihin ng manalig at sumunod kay Jesus. Diyos namin sa langit, dagdagan mo pong karunungan namin para hindi lang yung usual ang lagi naming maipamuhay, kundi yung mga totoo, natago sa maraming panahon, ang sariwain namin at gawing totoo sa aming buhay. Teach us to rediscover your Son, Jesus, through the Gospels. Teach us to know your Son through His teachings, not through what people say about Him, but what He said Himself. Ituro mo sa amin, Lord, manumbalik sa iyong anak na si Jesus. Magbulay-bulayan natin ang mga salitang ito at suriin natin ang ating mga sarili. Huwag na tayong magdala sa dati natin mga gawi, lalong-lalo yung judgmentalism, self-righteousness. These are not of Jesus. This is of the devil. Lord, turuan niyo kami
Baguhin ang aming sarili. Maging mahigpit kami sa sarili namin pero hindi sa kapwa. Bantayan namin at sukatin ang sarili pero hindi ang kapwa. Teach us to be like your Son. At turuan mo rin kami, Panginoon, na mamuhay tulad ng babaeng sinabihang, sin no more. Talikuran namin aming mga kasalanan. Linisin ang aming buhay at huwag naming tuksuhin ang kapwa namin na maging judgmental at self-righteous dahil sa pag-display namin ng buhay namin na ang totoo ay dapat ituwid at dapat ikahiya. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging accountable to our brothers and sisters so that our life and our lifestyle will not cause them to stumble. But all of us, O Lord, teach us not to be judgmental, even of people we think to be wrong or beneath us. Lead us. Teach us so that we will continue to have an ever-renewing heart. In silence, hear the voice of God and what God wants us to apply in our personal lives.